Kasi may mga loads na hindi po pwedeng pasukan kahit saan-saan lang, no? Kasi may specific place yung current kung saan talaga papasok. For example, sa terminal na to, dapat dito lang yung negative. At doon sa terminal naman na yun, doon lang yung negative, positive. So, period na yun. So, hindi na pwedeng magkabaliktad yun. Mga boss, so ayun, welcome back again na naman sa ating channel, no? At sa panibagong video tutorial na naman, bali, ayan, so, halos 1 week din tayo hindi nakapag-upload gawa ng, ayan, so kung mapapansin nyo, sinisipon tayo mga boss, at uso nga pala yung sipon ngayon gawa ng nag-uulan, ano? And then, hindi tayo makapagsalita na maayos gawa ng, ayun nga, singot tayo ng singot. So, pero ngayon, okay naman na tayo, medyo pause lang tayo. Hindi naman sa pause. So, bungad lang tayo ng konti. Okay, so mabalik tayo sa topic mga boss. Saan ba tayo natapos? Okay, so dito sa topic na to. Bali, dun sa last vlog natin, tinuro ko sa inyo kung paano yung flow ng isang 4 wires ignition switch. Dun sa mga naunang vlog natin, ituro ko na nga pala kung paano mag-wire ng stator, yung main source ng kuryente, battery at saka stator. Ayun nga. Paano mag-wire ng battery operated, at yung ngayon naman, so sa part ng ignition switch, napakarami kasing under doon mga boss, ano. So doon konektado yung busina, yun, so ibang diagram yun. So next naman yung headlight, yung ibang diagram din yun. And then next naman flasher, so ibang diagram din yun. Kaya gagawin natin kada diagram, so i-upload natin. Okay, so ayusin lang natin yung camera. Okay, ayun mga boss. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng video na to, nasa channel lang natin yan. Scroll down nyo lang. Or pag visit nyo sa channel, ito yung pinaka-latest or last upload natin. So, since last 4 days na nga pala yung huling upload nito, no? Bali, ayun, panoorin nyo na lang mga boss. Napaka-detalyado nito at napakalinaw. So, burahin lang natin. Okay. So, tulad nga ng sinabi ko mga boss, i-upload natin per diagram, ano? Bawat diagram. So, halimbawa, for example, yung diagram muna ng busina. And next naman, yung headlight, hanggang sa matapos natin yung lahat ng connected sa may accessory wire natin. Kasi nga mga boss, hindi natin yan gagawa ng tutorial ng iisang or sa isang video lang, gawa ng baka sumabog yung utak nyo, no? So step by step lang, isa-isa lang. So wag natin mamadalin. Ayun, maisingit ko lang pala mga boss, ano? So ingat nga pala tayo ngayon, gawa ng uso yung ulan, lagnat at sipon. Okay, so umpisa na natin yung ating tutorial. Okay, so dahil nga sa battery kumukuha ng supply yung ating ignition switch, at lahat ng connected dito, lahat ng loads na connected dito, for example, busina, headlight, brake light, tail light, flasher, at napakarami pang iba. So, syempre, gagawa tayo ng battery. Yan, so gandahan na natin mga boss, kasi itong battery na to, hindi na natin to buburahin. Yan. Ayusin na natin. Okay. So, yung battery natin mga boss, syempre, tulad nga ng dati, may dalawang terminal yan. So, dito yung lagi yung positive natin. Pero pwede naman magkabaliktad yan mga boss. Ayan. So, 12 volts battery. Tulad nga ng sinabi ko, since connected nga yung accessory wire natin sa battery, so gawa na tayo ng ignition switch. So, yung ignition switch natin, bilog lang yan. And then, may lalagyan ng susi dito. Okay. Take note nga pala mga boss, ano.
So kahit na mapa 2 wires or 4 wires yung ignition switch nyo, lahat ng connected sa accessory wires, in connection lang, same wiring lang din. So may iba lang dyan kapag 4 wires yung ignition switch nyo. So connected dyan yung kill switch ng CDI sa mga AC type. And then sa mga battery operated naman, doon sa mga 2 wires na ignition switch, sa accessories wire na rin kinonect yung kill switch ng mismong CDI. Okay, so tuloy na natin yung drawing. Ito yung ignition switch, for example. Yan yung ignition switch. Yan, may tornilyuhan pa yan dyan, may bilog yan dyan. Yan. Siyempre kapag kainon mo yung paon papunta sa right, dito naman yung off. Okay, dito pa lang mga boss, ipapaliwanag ko na, no. Pag halimbawa 4 wires yung ignition switch nyo, dun sa 2 wires wala kayong gagalawin dyan. Okay, so explain natin para mas madali. So dito sa positive terminal ng battery, laging nakatouch dyan yung red wire. May red wire lagi dyan mga boss. So yung red wire na yan, may fuse yan. Ayan. So drawing natin yung symbol ng fuse. At yung red wire na yan, yung karugtong ng wire ng fuse na yon, tatakbo lang yan dito sa may ignition switch natin. Yan, so ignition switch. And then yung output ng current na to, or yung supply nito, yung output niya ay yung accessories wire na natin. Okay, so tulad nga ng sinabi ko sa last vlog natin, napakaraming connected dito. AC accessories wire. Okay, again, mabalik tayo sa 4 wires mga boss. So kung 4 wires yung ignition switch nyo, kasi may dalawa pa yan eh. Ayan, so yung isa dyan, negative lang. Ayan, negative. And then yung isa naman ay kill switch. Yung kulay nito, black na may stripes na white. So papunta na sa CDI yan. Going to CDI na yan. So wala na tayong gagalawin dyan. And then yung isa, green. Yung gagamitin nga pala natin color coding ay pang Honda. So usually kasi ito yung pinaka common na color coding ng pati yung mga China. Okay? So tanggalin na natin to kasi nga hindi naman na tayo nakapokus dyan. Bali ang focus natin talaga ay itong accessories wire. Okay. So unang-unang tutorial or diagram na gagawin natin mga boss sa ating mga motor na under ng accessories ay syempre yung pinakamadali, busina. So may busina tayo mga boss. Yan. Ayusin natin. Ayusin na natin. Yan. So gawa tayo ng bilog dito. Yun. Yun oh. Halos ma-perfect yung bilog Siyempre, may umbok yan dyan. Ayun nga lang. So, hindi na perfect yung gitna. Yan. Sabihin na natin, okay. So, dito na lang. Horn. Okay. So, sa busina natin mga boss, or sa horn, siyempre may dalawang terminal dyan. Okay? So, tulad nga ng nabanggit ko sa nakarang vlog natin mga boss, kung naaalala nyo, any parts na nasusupplyan ng current or ng positive at negative, basta nasusupplyan siya ng kuryente, ay tinatawag na load. So, yung loads natin ay itong busina. So, siya ngayon yung loads natin. Okay? Automatically, meron na yung positive at negative. And then, sa busina natin mga boss, yung busina natin automatically reverse polarity. So ano nga ba yung reverse polarity? So yung reverse polarity mga boss,
Sa dalawang terminal niya, pwedeng magkabaliktad dyan. Pwedeng pumasok kahit alin dyan. So, for example, itong left ay yung positive at yung right naman ay yung negative. So, pagka reversible, pwedeng magpalit yan. Pwedeng dito yung maging positive at doon naman yung negative. Basta kung saan dumaan yung current, pwede siya. Kasi may mga loads na hindi pwedeng pasukan kahit saan-saan lang, no? Kasi may specific place yung current kung saan talaga papasok. For example, sa terminal na to, dapat dito lang yung negative. At doon sa terminal naman na yun, doon lang yung negative, positive. So, period na yun. So, hindi na pwedeng magkabaliktad yun. Ngayon, dito sa busina, pwede siya mga boss. Okay? So, since nandito na yung negative natin, pinagpalit na natin, okay? Ay, kukonek na natin yung isang terminal na yan dito sa negative ng ating battery. Okay? So, okay na yung negative natin. And then, positive naman. So, since may positive tayo dito, tulad nga ng sinabi ko, lahat ng loads natin ay konektado sa accessories wire. Okay? So, kukuha tayo ng supply dyan sa accessories wire at dadaan ngayon yan sa horn switch natin. Okay? So, yung isa naman ay tatakbo na dun. Ayun mga boss. So, ganun lang kasimple yung wiring ng isang busina. Pero, hindi lahat ng busina mga boss or hindi lahat ng brand ay ganyan yung wiring. So, yung iba kasi ay negative trigger. So, itong ginawa natin ay positive trigger. Positive trigger. Ayan, trig na lang para hindi na tayo tumagal. So, ano nga ba itong positive trigger na to? So, kapag sinabing positive trigger no, yung gatilyo or yung pindutan. So, kumuha siya ng source sa positive. So, doon siya nag-cut at doon siya naglagay ng switch. So, ito ngayon yung switch at ito yung tinatawag nating positive trigger. And then, sa negative trigger naman, mga boss, halos same lang sila. Tatanggalin mo lang yung switch katulad ng sa mga Yamaha. So, wala nang switch dyan sa positive side, pero sa accessories pa rin connected dyan. Lilipat naman dito. Ito ngayon yung negative trigger. So, katulad ng sa mga Yamaha, sa mga Mio Sporty, ganyan. So, ganyan yung wiring. Even sa mga sasakyan, mga boss, negative trigger yung mga sasakyan natin. Okay? So, tanggalin na natin to. Palitan natin ng negative. So, ganun lang. Ayan. So, ganun lang kasimple mga boss. And then, hindi ko may battery mga boss. Doon lang gagana yung busina. No? So, pwede rin yan sa stator. Ayun nga lang, hindi stable. Okay? So, kapag wala naman kayong battery, halimbawa, walang battery yung motor nyo, umaandar pa rin. And then yung busina nyo, kung mapapansin nyo, pau siya. Parang ganun. So, kukuha naman yan ng negative sa chassis. O pwede yung kumuha ng supply ng negative sa chassis. Okay? So, ganun lang kasimple mga boss. Bali, hanggang dito na lang siguro. At ano ba yung next nating i-tutorial? Siguro yung flasher or signal light. Okay, so abangan yun sa next vlog natin. Bali, ayun nga, hanggang dito na lang mga boss. At sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.